Francine's POV. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ko at nakakadama na rin ako ng panlalamig ng palad. Di naman siguro nagkataon lang. Baka tatrangkasuhin lang ako. Sagutin mo ako, Francine, kung ayaw mong sabunutan kita dito. Giit niya pa. Oo, kay Kyle, yung una, ng birthday niya. Isang buwan na nakakalipas tapos sa Club V nung kinakatok mo ko dati. Pakiramdam ko yung unti-unting bumibigat ang bawat paghinga ko. Hindi rin ako makatingin diretso kay Aiza. Kaninang umagang uli, dagdag ko pa. Nasabunutan naman ni Aiza ang sarili niyang buhok dahil sa mga sinabi ko. Hinawakan niya rin ang kamay ko at baliwalang hinila ako papalabas ng banyo. Sinong kasama mo? Kasama mo ba yung Kyle na yan ngayon? Muli niyang tanong. Hindi, si Edison ang kasama ko. Pirandilatan niya naman ako ng mata na mga lingali ko ng pitikin. Yang Edison ba na yan ay kapatid mo talaga? O baka naman isa sa mga gustong tumikim sa'yo? Tuluyan ko na siyang nabatukan na kinasimangot niya naman. Kambal ko, sabi niya. Nga makarating kami ni Aiza sa pwesto namin ng kakambal ko kanina, tumayo kagad si Edison habang ang bruha ko namang kaibigan daig pa ang bulating inasnan. Kinilig ang peste. Where have you been? Bakit ang tagal mo? What happened? Sunod-sunod pang tanong sa akin ni Edison habang palipat-lipat ang tingin niya sa amin ni Aiza. Hi, my loves. Hiramin ko lang saglit tong si Francine, ha? Marami lang kami pag-uusapan. Okay lang ba? Singit naman ni Aiza. Labagman sa kalooban ni Edison, tumango pa rin siya. I will call you later, Francine. I have something important to tell you. Matapos sabihin niyo ni Edison, nauna na kami ni Aiza na umalis. Malapit lang halos ang bahay nila Aiza dito kaya naman nag-tricycle lamang kami. Bumili rin siya kaagad ng pregnancy test sa katapat ng drugstore bago kami tuluyang pumasok sa bahay nila. Naabutan naman namin ang lola niyang si Lola Linda na nagluluto na ng gabihan. Binati ko lang siya na magandang gabi at nagmano. Ganoon din ang ginawa ni Aiza. Matapos yon, kagad kaming pumanhik ng silid niya. Bilisan mo, umiihi ka na at nang malaman mo ng resulta. Kulang na lang itulak niya ako papasok sa kubeta sa sobrang pagmamadali. Tinitigan ko naman ang pregnancy test at binasang nasa likod nun. Sa nanginginig na kamay, dahan-dahan kong ibinaba ang pang-ibaba kong suot at umihi na nga. Sinunod kong instructions na nakalagay sa likod at nilinis iyon. Na makasigurong ayos na ibinuksan ko na ang pinto. Bumungad naman sa akin si Aiza na paro at parito sa labas ng pinto ng banyo. O ano, positive ba? Kuryosong tanong niya. Inabot ko sa kanya ang pregnancy test bago po sa kama niya. Ikaw na ang tumingin, kinakabahan ako. Pinapanood ko lamang siya habang dahan-dahan siyang tinititigan ang pregnancy test. Matapos yon, pabalik-balik tinignan niya ako at ang pregnancy test na hawak niya. Peste, hindi pa sabihin kung positive o negative na hindi ako kinakabahan ng sobra. Pero paano nga kung bakla ka ng taon? Di mapigil ang tili niya bago pinakita sa akin ang resulta. Mudra ka na, Teng? Giit niya pa. Nasapok ko naman ang bibig ko at di makapaniwala sa balitang narinig ko. Hindi ko alam kung ano magiging reaksyon ko, kung matutuwa ba ako o malulungkot, o baka naman mababaliw na. OMG, buntis ako? Anong plano mo? Sasayaw ka pa rin? Nag-aalalang tanong niya sa akin. Mukha kang mayaman. Jackpot kaday kay Kyle. Ibalita mo kagad sa kanya, tiyak matutuwa yun. Kiit niya pa. Buti sana kung gano'n lang kadali. Buti sana kung tatanggapin niyang anak ko. At saka may fiancé na siya. Makakasira pa ako ng relasyon nila. Bakit ba ako nasadlak sa ganitong sitwasyon? Naluluhang humarap ako kay Aiza. Tagsumbong, may fiancé na ang lolo mo. Nakangiting sambit ko bago tuloy ang tumulo ang luhang pinipigil ko. Di naman kaagad nakapagsalita si Aiza bagkos niyakap ako na mahigpit. Baka nga hindi pa yun maniwala na siyang tatay ng dinadala ko ngayon. Baka hindi niya tanggapin. Ayoko na makarinig ulit ng masakit na salita. Tipong napakababa ko na nga sa mata ng lahat. Mas lalo pa bang ibababa? Masakit yun, sobra. Sunod-sunod kong sabi habang umiiyak sa bisig niya. Tana, gusto mo ba ako na lang kumausap sa Kyle na yon? Gusto mo ba nasamahan kita? Sunod-sunod namang tanong niya. Umiling lang ako dahil ayokong idamay pa siya sa sitwasyon ko ngayon. Marami nang naitulong sa akin si Aiza, pati rin si Gladys. Kung narito lang sana siya, kung buhay lang sana siya, hindi siguro ganito. Hindi siguro ako nalilito ngayon. Paano si Edison? Sasabihin mo ba yan sa kanya? Sa tanong na iyon ni Aiza, bigla na lang naalala si Edison. Sabi niya kanina may importante nga pala siyang sasabihin. Hindi ko alam.
Hindi nga ako sigurado sa kanya eh. Ang alam ko lang, komportable at panatag ako kapag nariyan siya. Pakiramdam ko, kumpleto ako at may pamilya. Siguro saka na lang. Matapos ang ilang oras pa na pag-uusap namin ni Aiza, muli na ako nang hiram ng damit sa kanya at dumiretso na sa Club V. Isa sa mga araw na to magpapaalam na ako sa manager ko. Pipilitin kong magbagong buhay para sa magiging anak ko. Sa ngayon, kailangan ko na lang munang makausap si Kyle. Di naman siguro siya magagalit. At kung magalit man siya, kaya ko naman siguro. Nak, absent si Aiza. Ikaw muna doon sa table na yon. Tinuro sa akin ni Mami Gracia ang table sa VIP kung saan may 3 lalaki na umiinom. Di pa naman masyado matanda ngunit hindi rin masasabing binata. Nilapitan ko sila kaagad at pilit ng umiti. Ninigit ako kaagad na isang lalaki at pinaupo sa kandungan niya. Ang babango talaga ng mga babae dito sa Club V. Ang gaganda pa, kaya't sulit na sulit ang bahay dito eh. Sumang-ayon ng 2 lalaki bago sinuksok ang 1,000 sa loob ng pangitaas ko. Sa tinagal-tagal ko nang nagtatrabaho dito, ngayon lang ako nakadama ng pandidire sa mga lalaking humahawak sa akin. Dati wala lang sa akin ang haplos nila, ang yakap at tagka na ginagawad nila. Ngunit ngayon pakiramdam ko yung napakaharot ko at ang dumi-dumi kong babae. Huwag mo kong hawakan. Pasigaw kong sad sa isang lalaki na malayang humahaplos ang kamay sa taas ng binti ko. Aba, binayaran kita, huwag kang maarte. Magtrabaho kang naaayon sa binibigay sa'yo. Muli niya sana akong hahawakan, ngunit tinabi ko ang kamay niya. Sa gulat niya, nagalit siya sa akin at baliwalang sinampal ako. Kung ayaw mong hinahawakan ka, mag-resign ka na. Peste kang babae ka. Bayad ka na. Nasapo ko ang pisngi kong sinampal niya bago kinuha ang perang siniksik niya sa akin. Sinampal ko yon pabalik sa kanya at baliwalang umalis na. Dire-diretsong lumabas ako ng Club V kahit na nga ba halos nakapang itaas at pang ibaba lamang ako. Peste, ito ba talaga ang gusto ko? Pinagtatanggol ko pa ang sarili ko dati na dancer lang ako pero hindi rin ako bayaran. Ngunit bakit ngayon? Bakit nandidiri ako sa sarili ko? Sa kabilang banda, Francine, napatingin ako kaagad sa lalaking iyon na nasa harapan ko na. It was Edison. He was holding a bottled water on his left hand, while his other hand was inside his pocket. What are you doing here? I told you to resign already? Pinasadahan niya pa ako ng tingin mula ulo hanggang paa at kinahiya ko naman. Get in the car right now. We will talk. Aniya pa bago tinanggal ang suot niyang hood at sinuot sa akin. Pagkasakay ko sa kotse niya, hindi niya kaagad pinaandar iyon. Tila ba hinihintay niya ako magsalita, but I remained silent. Instead of talking, I found myself listening to what he was talking about. Tapos na ang 2 buwang pagbabakasyon ko dito. Babalik na ako sa Amerika. Time to work again. Tumikim na muna siya, dama ko rin na nakatitig siya sa akin. Isasama na kita pag uwi. Sa ayaw at sa gusto mo, sasama ka na sa akin pabalik sa Amerika, Francine? Nanlaki ang mata ko sa sinabi niyang iyon at napatingin sa kanya. Puno ng katanungan at kalituhan. I already informed our parents about this, na nakita kita at isasama pa uwi. Imagine their shock nang sinabi ko yun sa kanila. Hindi pa sila naniwala nung una, not until I sent them your picture. Dama ko ang kagalakan sa boses niya habang nagkukwento. Maging ako'y masaya. Nais ka ring sumama talaga dahil sigurado na ako. Sigurado kung tunay ko siyang kapatid at pamilya ko sila. Pag nagkamali ako, natukso. Kung kaya't eto't may buhay na sa sinapupunan ko. How about my baby? How about Kyle? Pwede bang wag muna? Nilingon ko siya at muling nagpatuloy. Wag muna tayong umuwi. Giit ko. I promise the papers already, Francine. Marami akong sources dito sa Pilipinas, maging sa Amerika, kaya madali lang para sa akin ayusin ang lahat. Ikaw na lang hinihintay ko. Bigla ako nakaramdam ng hiya sa impormasyon na sinabi niya. Pakiramdam ko na abala ko pa siya. May aayusin lamang ako. And after that, he asked, ano nga bang plano ko pagkatapos? Kahit ako hindi ko din alam. Wala naman kasi sa plano itong pagbubuntis ko. Hindi ko inaasahan to. Pero ano pa nga bang magagawa ko? Sasama ako sa'yo. Successful o hindi, sasama ako. Di man ako sigurado, sa pagiging padalos-dalos ko'y gusto ko pa rin sumama sa kanya. Gusto ko makita mga magulang ko. Gusto ko silang mayakap, mahawakan. 15 taon kong hinintay ang pagkakataong to. Di naman siguro kalabisan kung ako man ang kagustuhan ko. Niyakap naman ako ni Edison at ginawa rin ng halik sa noo.
Niyakap ko siya pabalik na para bang nasasabik akong mahawakan siya. Tama, kapatid ko nga siya. Nararamdaman ko. Sumang-ayon ang isip at puso ko. Nakakadama ako ng lukso ng dugo. Ihahatid na kita. Magpahinga ka pagkarating. Mukha ka nang nagmagkakasakit. Tumango lamang ako bilang tugon. Naging napakatagal ng biyahe para sa akin. Kahit na nga ba malapit lamang inuupahan kong bahay sa Club V. Pero dahil marami akong iniisip at gawa na rin ng traffic, halos alas 3 na madaling araw ako na ihatid ni Edison sa bahay. Naglinis lang ako ng katawan, uminom ng gatas at humiga. Nakatulugan ko na lang lahat ng katanungan sa isip ko, pati na rin mga problemang kinakaharap ko. Nang marinig ko ang alarm ng cellphone ko, nagmamadali na rin akong bumangon. Kaagad akong tumakbo sa banyo para muling dumuwal at naligo na rin pagkatapos. Kailangan ko makausap si Kyle ngayon. Kailangan niyang malaman ang pinagbubuntis ko. Kung tatanggapin niya, sasabihin ko sa kanyang lahat-lahat tungkol sa akin. Sa pamilya ko at sa mga nangyayari sa akin. Handa na ako magbagong buhay. Handa na ako magpakilala sa kanya. Hindi ko nahahangarin pang panagutan niya ako o mahalin. Dahil alam ko naman na may girlfriend na siya, a fiancé to be exact. Hindi ko sila kailangan na sirain. Ang gusto ko lang kilalanin niya magiging anak naming dalawa. Matapos akong maligo, di na ako nag-abala pang tingnan ang itsura ko sa salamin. Wala na rin akong gana pa na mag-ayos. Kaya naman nang matapos na akong magbihis, nagsuklay lamang ako at umalis na. Di ako sigurado kung saan siya ngayon at kung ano ba ang ginagawa niya. Ngunit isang lugar lang alam kong pupuntahan niya at iyon ay walang iba kundi ang Kyle's Hotel. Makalipas ang ilang oras ng biyahe, nakarating na rin ako. Kagad kong inabot ang bayad ko sa tricycle driver at bumaba na rin. Ngayon eto, habang nakatanaw ako sa pangalan ng hotel, hindi ko alam kung papapasukin ba ako dito o hindi. Bahala na. Bali walang sagot ko sa aking sarili at pumasok na sa loob. Lumapit ako sa information desk kung saan naroon ang babaeng nagtanong ng pangalan ko at dati nang lumabas ako sa lugar na ito. Yes ma'am, how can I help you? Nakangiting tanong niya sa akin. Nahiya naman ako sa sinabi ko sa kanya ang sadya ko. Miss, nariyan ba sa presidential suite si Kyle Dayton? Naranan siyang tanong ko. Di nga ako sigurado kung tama ba ang pangalang binanggit ko. Basta nabasa ko lang yung dati sa calling card na ibinigay ni Mommy Gracia sa akin dati. May appointment po ba kayo sa kanya ma'am? Hindi po kasi kami allowed na magbigay ng impormasyon at magpapasok basta-basta kung wala po kayong appointment or any proof po na galing kay Sir Dayton. Sunod-sunod na pahayag niya naman. Pakiramdam ko nang lumo akong bigla dahil nais na lang sanang umalis. Ngunit nakilala ko na isa sa mga kaibigan ni Kyle. Na kung di ako nagkakamali, Brian ang pangalan. Hi, I think I know you. Tumingin pa siya sa itaas habang hawak ang mukha niya at umaakto nag-iisip. Francine. Bale walang sambit ko naman. Yeah, naunahan mo ako. Sa Club V, right? Are you looking for Kyle? Nakangiting tanong niya. Tumango lamang ako bilang sagot. Then, follow me. Inila niya na ako kaagad papunta sa nakabukas sa elevator. Just press the 15th floor. Huwag mong sabihin na ako nagdala sa'yo ha. Ako nang bahala kay Amber. Akala ko sasama siya paakyat sa 15th floor, ngunit hindi pala. Bago sumarang elevator, kumindat pa siya sa akin na ikinataas ng kilay ko. Mukhang ang harot naman kasi ng mga kaibigan ni Kyle. Nang tumunog ang elevator at tumigil sa 15th floor, kaagad na akong lumabas. Hinanap ko ang presidential suite na para bang akong pusang naliligaw. At nang matapat ako roon, umusal na ako ng panalangin sa isip ko. Peste, ano ba Francine? Si Kyle lang yan? Si Kyle na mahal ka. Pagbibiro ko sa sarili para naman kahit papaano, mabawasan ang kabang nadarama ko. Ilang beses din muna akong humugot ng napakalalim na buntong hininga bago kumatok. Maririnig kaya niya ang pagkatok ko? Sa sobrang high-tech naman kasi ng hotel na ito, mukhang nangangain talaga ng mulala. Daig ko pang sinisilihan sa sobrang kaba. Nagpabalik-balik na rin ako naglakad sa tapat ng pinto. Bakit bang tagal magbukas? Tulog pa ba siya? Aba mag-aalas 11 na. Malamang naiisipin ng mga nakakakita sa akin na babaliw na ako. Dahil para kung sila kinakausap ang sarili ko ngayon. Akmang kakatok sana ako ulit nang bumiglang bumukas ang pinto. Bumungad sa akin ang pupungas-pungas na si Kyle. Naka-boxer shorts lang ang bugok at mukhang kababangon lamang.
Na makita niya ako ay biglang nag-iba ang hilat siya ng pagmumukha niya. Na makita ako ngayon ay ngumisi na siya na parang nangiinsulto. Why? Hindi ka ba nagalingan sa lalaking kasama mo? Kulang ba kaya ka narito ngayon? Pakiramdam ko ay nanlamig ang buong katawan ko nang dahil sa sinabi niya. Ano bang pinagsasabi niya? Sino bang lalaki ang tinutukoy niya? I asked curiously. He just smirked and about to turn around. Kyle, sandali lang naman. Muli siyang humarap sa akin at baliwalang hinaplos ang pisngi ko. I broke your bed, yes, but at least I looked at you gently. Maang na nakatingin lamang ako sa kanya. Nasa puko ang pisngi ko na tinutukoy niya. Hindi ko yun nakita kanina sa pagmamadali. Malamang na yun ang sampal sa akin ng pese na customer sa Club V. Kyle? Ano pa bang gusto mo? I thought we were okay already. Hindi ka ba kontento talaga sa iisa? Ilang posisyon pa ba yun na gusto mong gawin para hindi ka na mahanap pa ng iba? Napaawang ang bibig ko sa brutal na pagkakasabi niya. Go back to your lover. Baka mas magaling siya kaysa sa akin. Tell me, napapasigaw ka ba niya sa ligaya? Nakakailang rounds ba kayo? Ilang po... Peste ka? Hindi ko maiwasang sampalin siya ng malakas. Dahil hindi ko inaasahan ang lahat ng sasabihin niya. Ang peste mo na pagtrato sa akin, sa unang klase pa lamang, kalapating mababa ang lipad. Hindi ko na rin napigilan ang luha kong bigla na lang kumawala. Ang kapal na mukha niyang sabihan ako ng ganon, samantalang siya lang naman ang lalaking nakagawa sa akin noon. Birin pa ako nung first time namin mag-solo. I become your fubu. You took me again and again, and I gave it all willingly. I admit, gusto ko. Ginusto ko nga ang lahat ng nangyari sa atin. Maharot na ako maharot, bayaran na ako bayaran, pero oo, nasiyahan ako. Sa po ang tapat ng puso ko, sinigaw ko sa kanya lahat ng nadarama ko. Galit, hiya, awa, lahat na. Di naman gantong inaasahan kong mangyari, pero bakit ito ang kinalabasan? Bakit parang nagbago na naman siya kaagad? Just tell me, ano ba ang kailangan mo? Bakit ka ba buntis ako? Baka lang kasi gusto mong malaman, pero bakit ko pa nga ba ibabalita yun sa'yo? Sabi mo nga, sa dinami-rami kong lalaki malamang hindi sa'yo to. I smirked and about to turn around but face him again for the last time. Salamat sa experience ha. Nasiyahan ako. Hindi ka naman nalugi dahil magaling din naman ako, di ba? Sana nasatisfy kita sa performance ko.